Programa para sa mga Pilipina domestic helper sa Seoul, South Korea ay babaguhin. Tulad na lang sa pasahod, pahinga, at sa mga nagtatrabaho sa dalawang bahay. Inanunsyo ng pamahalaang lungsod ng Seoul ang mga pagbabago sa kanilang pilot program para sa mga Filipina domestic worker matapos ang isang buwang implementasyon nito. Layunin nito na mapabuti ang kalidad ng buhay at trabaho ng mga Filipina domestic worker habang tinutugunan ang mga issue na lumitaw sa unang yugto ng programa. Kabilang sa mga pangunahing revision, ang bagong sistema ng pasahod na magiging 2 beses ang sahod sa isang buwan. Bukod dito, para sa mga manggagawa na may 2 tirahang pinagtatrabahuan, sisikapin na magkalapit lamang ang mga ito upang mabawasan ang oras ng biyahe. Bibigyan din sila ng lugar upang makapagpahinga sa kanilang break sa trabaho. Pinag-iisipan din ng pamahalaang lungsod na pahabain ang kontrata ng mga manggagawa. Sana sa lahat ng bansa ay baguhin na rin dahil napakarami ang nakalagay sa kontrata na hindi naman nasusunod. At kung napanood nyo din, 2 Pinay caregiver ngayon sa South Korea pa din ang nakakulong ngayon dahil nilayasan ang employer nila para maghanap ng ibang trabaho. Nakakulong at iniimbestigahan ngayon sa South Korea ang 2 Pilipinong caregiver na nilayasan umano ang employer para maghanap ng ibang trabaho. Iyan ay kahit nasa unang buwan pa lamang sila sa ilalim ng caregiver program ng gobyerno roon. Nakatutok si Mariz Umali. Sa land of K-pop sa South Korea kung saan maraming dumarayong Pinoy, pangarap din sanang makarating ni Arlene Ponce. Pero hindi lang para mamasyal, kundi para magtrabaho, lalo't isa siyang caregiver at registered midwife. Malaki ang sahod doon. Tapos gusto ko rin makarating doon kasi sa naririnig ko, maganda daw ang South Korea. Ang lahat na experience na nagamit ko dito sa Pilipinas, gusto ko rin i-apply doon. Pero ang pangarap tila maaantala kung hindi man tuluyang mabubulilyaso. 2 kasi sa 100 Pinoy caregiver na ipinadala sa South Korea bilang bahagi ng 6 na buwang pilot program ng gobyerno ang nang-iwan sa kanilang trabaho sa unang buwan pa lang ng kanilang kontrata roon. Nahihirapan sila dahil overwork sila. May nakita silang isang trabaho na isang nag-offer ng employment as a cleaner. So kaya doon sila nahuli, doon sa panibago nilang employer. So nung nahuli sila, dinala po sila sa Immigration Authority sa Busan. Nakakulong ang 2 sa South Korean immigration habang iniimbestigahan. Medyo nakaantala in the sense na we have to go through the process na iimbestigahan natin yung 2. In terms of timeline, hindi natin masasagot pa kasi hindi pa natin alam kung kailan matatapos yung kanilang investigation. Kung ganun ang nangyari ngayon, parang na-disappoint, nakaka-disappoint. Bibigyan ng legal na tulong ang 2 Pinoy na nakakulong at kung ma-deport ay bibigyan ng pinansyal na tulong mula sa Action Fund ng DMW para sa mga distressed worker. Kapwa ay tinuturing naman daw ng Pilipinas at South Korea na isolated case ang nangyari sa 2 caregiver na naglayas. Sa ngayon patuloy na ina-assess ng DMW at Korean Ministry of Employment and Labor ang programa para matugunan ang mga issue at problemang lumabas sa unang bahagi ng kasunduan. Guys, kapag nasa ganito kayong sitwasyon, for example, may nilabag or nalabag sa kontrata na pinirmahan nyo, o kaya naman ay overwork kayo, ay huwag kayong lalayas lalo na't baguhan pa lang kayo sa bansang yan. Dahil makukulong talaga kayo. Dapat i-report nyo ito sa gobyerno natin kagaya ng DMW at OWA dahil mabibigyan naman yan agad ng aksyon dahil government to government process kayo nakapunta dyan. Ngunit kahit ganun pa man ang ginawa nila ay may matatanggap silang financial assistance galing sa gobyerno natin kapag na-deport sila pauwi sa Pilipinas.